Good news mga ka-blessings, isang napakalaking regalo ang natanggap ng ating mga magsasaka mula sa Marcos Administration. Mahigit 716 million pesos sa Davao at 53 million pesos sa Eastern Visayas na utang ang tuluyang binura. Isang hakbang ito tungo sa tunay na kaunlaran at katarungan sa lupa. Noong Hulyo 5, 2025, sa ginanap na seremonya sa Tacloban City Convention Center, mahigit 53 million pesos na halaga ng utang ng mga magsasaka sa Eastern Visayas ang tuluyang binura sa ilalim ng Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Mahigit 1,293 agrarian reform beneficiaries ang nabigyan ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage o COCROMs. Ibig sabihin nito ay opisyal lang tinapos ang kanilang utang kabilang ang interes. Kasabay rin ito na mahagi ang Department of Agrarian Reform ng 4,486 na individual na titulo ng lupa na sumasaklaw sa higit 6,000 hektarya para sa kabuuang 3,779 na benepisyaryo. Samantala sa rehiyon ng Davao, umabot naman sa kabuuang 716 milyon ang utang ng 9,501 agrarian reform beneficiaries na pinatawad ng gobyerno. Sa pangunguna ni DAR Secretary Conrado Estrella, ginanap ang pamamahagi ng 15,195 COCROMs noong Hulyo 24 sa Panabo City, Davao del Norte. Ang mga sertipikong ito ay sumasaklaw sa 16,210 hektarya ng lupang pansakahan, isang konkretong hakbang para sa pagpapalakas ng kanayunan at pagbibigay ng pag-asa sa ating mga magsasaka. Dagdag pa rito, ipinamahagi rin ang 2,856 electronic titles sa ilalim ng Project Split para sa 3,166 ARBs at 50 CLOAs para sa mga benepisyaryo mula sa Davao City. Ayon kay Secretary Estrella, ang pamahalaan ay nagsusulong ng binhi ng kaunlaran sa pamamahagi ng lupa, pagbura ng utang at paghatid ng mga suportang serbisyo. Tunay nga ka-blessings, kapag may sariling lupa ang magsasaka, ulad ang kanilang buhay. Maraming salamat, BBM! Maraming salamat po at mabuhay ang mga magsasaka ng Davao Oriental. Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos, at maraming salamat po, Conrado Estrella. Maraming salamat. Mabuhay ang agrarian reform. Ang isa pang magandang binhi na itanim natin upang umunlad ang buhay ng magsasaka. Burahin na natin ang utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Kanya ho hiniling ng ating mahal na Pangulo sa Kongreso, ganun din po sa Senado na ipasa etong batas na ngayon nilagdaan ng ating Pangulo. Ito pong batas na ito ay ang Republic 11953. Ito po ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ito pong batas na ito ay nagbubura ng mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Kaya malaya na ho kayo ngayon. Yung lupa na natanggap nyo, walang kasamang utang, kung hindi lupa na libre para sa inyong mga magsasaka. Ngayon naman po ay iniimbitahan natin ang ating minamahal na Pangulo at sa partnership ng MILDA, ng DAR at ibang ahensya na nandito matupad itong pangarap na matagal na nating inaasam. So sa lahat sa inyo na nandito,
pagtutulungan niyan ay ang implementasyon ng marami nating programa sa pagkain at sa agrikultura. Gaya na lamang nitong 20 peso rice program. Hindi lamang po sa Kadiwa stores may 20 peso rice, kundi pati na rin sa mga palengke natin. Parami na ang ating mga location. At hindi lang po ito pop-up stall na mawawala naman pagkatapos na masimulan. Tuloy-tuloy na po ito. Sa ngayon, as we said, vulnerable sectors muna, doon sa higit na mga nangangailangan. Sa pagtutulungan ng maraming ahensya ng national government at ngayon in partnership with the local government, 20 peso rice is here to stay. It is achievable, it is sustainable. Kaya abangan ninyo in your nearest public market. Meron nga nagsasabi na meron silang pangamba na dahil binaba ang presyo ng bigas, sasabay din ang presyo ng palay. Hindi po totoo yan. Meron po tayong minimum buying price. Ang NFA ay bibili ng basa na palay sa 18 pesos. Yung dried na palay mula 19 hanggang 23 pesos. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Ang dahilan kung bakit kayang baratin ng mga trader ang pagbili ng palay sa ating mga magsasaka dahil wala silang mga processing. Kaya basa ang hawak nilang palay, napipilitin sila na ipagbili ka agad ito kung anumang presyo ang binibigay ng trader. Kaya naman ay nagkakalat po tayo ng mga rice processing plant, daan-daan na mga dryer para yung farmer, meron na siyang dryer, mamimili na siya kung saan niya dadalhin yung tuyo na niya na palay. Kaya hindi siya mapipilitan maipagbili yung kanyang palay kung anong presyo ang binibigay sa kanya ng trader. Para po sa aming mga kabataan, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Tinanong din ako ng ating mga kasamang magsasaka, paano daw maangganyo ang mga kabataan sa pagsasaka? Dahil matanda na ang ating mga farmer. Ang sagot ko, teknolohiya. We must use technology. Nakakaunawa ang kabataan sa mga bagong teknolohiya. Isang halimbawa niyan, yung pinabigay natin na mobile soil laboratory. High-tech at talagang state-of-the-art yung mga kagamitan. Malaki ang maitutulong nitong mga soil laboratory sa productivity ng ating mga farmer. Lalo na ngayon, panahon ng climate change, talagang apektado ang sigla ng ating lupain. Isa pang high-tech na pinuntahan namin ay yung rice processing. Yung facility na yan ay kaya mag-process ng 2 hanggang 3 tonelada ng palay kada oras. At patuloy din ang pamimigay ng makinarya para mapadali at mapabilis ang trabaho sa bukid. Mura, asahang supply at masustansyang pagkain, yan ang magiging ani ng isang matibay na sistemang agrikultura. Kaya natin ito pinagbubuhusan ng pansin mula sa sakahan, sa iba't ibang proseso na kailangan pagdadaanan ng mga ani, pati sa bagsakan hanggang sa pamilihan. Titiyakin ng pamahalaan na maayos ang pakdakbo para sagana sa pagkain ang hapag kainan ng bawat pamilyang Pilipino.